Hello everyone, salamat sa inyong panonood, pakikinig sa salita ng Diyos. At dadako naman po tayo ngayon sa ating pagtalakay sa salita ng Diyos. Pero bago po yan, mangyaring i-click mo muna yung subscribe button at pindutin yung notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay ano ang mga sign na may sakit ka spiritual. Ang tao ay hindi lang nabubuhay at tumatakbo sa physical. Dahil hindi lang physical ang tao. Mayroon din pong inner part or inward part ang tao. Mayroong espiritu o kaluluwa na siyang nagpapatakbo o nagpapagalaw sa katawan. So meaning, malaki yung parte ng ating espiritu sa ating katawan. Bakit? Sabi po sa Santiago 2:26 or James chapter 2 verse 26, "For as the body without the spirit is dead." So patay yung katawang walang espiritu. Kaya pala gumagalaw ang tao dahil mayroon po siyang espiritu o kaluluwa sa loob ng katawan. Pag wala po yung espiritu, patay ang isang katawan. Kaya hindi lang physical ang dapat alagaan, pati po yung espiritu ay dapat alagaan din para hindi magkasakit. Now, ano ang mga sign na may sakit ka spiritual? Mayroon po tayong 4 na sign na may sakit ang isang tao sa spiritual. Una po, wala kang ganang makipag-communicate sa Diyos. Yan. So, pag ang tao ay may sakit physical, alam naman po natin na karamihan wala siyang ganang makipagkwentuhan, wala siyang ganang makipag-usap, gusto niyang matulog na lang lagi o mapag-isa. Di ba? So, ganun din yung may sakit sa spiritual. Wala siyang ganang makipag-communicate sa Diyos. Wala ng prayer habit. Walang panahong manalangin. Tinatamad manalangin, hindi na nagpapasalamat sa Diyos. Pati sa pagkain. At saka bago matulog o pagkagising sa umaga, walang Diyos na iniisip. Iba kasi mga kapatid yung prayer na naisip mo lang ngayon kaysa habit. Kasi pag habit talaga, lagi mo na yung ginagawa. Kailangan po na mayroon pong pakikipagkwentuhan sa ating Diyos. Kailangan kausapin po natin ang Diyos. Dahil ito yung sign na mayroon po tayong magandang samahan, relasyon at komunikasyon sa ating Panginoon. Maliwanag din po ang sabi sa unang Tesalonica 5:17, palagi kayong manalangin. Ayan. Sa Colosas 4:2 naman, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Pag wala ka ng ganang makipag-communicate sa Diyos, mga kapatid, isa ito sa mga sinyalis na may sakit ka sa spiritual. So, pangalawang sign na may sakit ka sa spiritual, wala ka ng time sa Diyos. Ang Diyos ay hindi po isang illusion or fiction, kundi siya'y buhay at totoo. At hindi lang binubuhay, sinasariwa ang Diyos sa isip at sa salita lang. Kundi, mga kapatid, tandaan po natin, kailangan ng Diyos ang time mo, ang aktual o presensya mo. Yun, kailangan ng Diyos yun. Gusto niyang nakikita niyang may halaga siya sa buhay mo. Nakikitang may ilalaan kang oras para sa Kanya na walang makakabali. Na kung talagang mayroon kang ibibigay na time sa Panginoon, walang sinumang makakahadlang doon kasi time mo yon para sa Diyos. Kaya pag wala tayo niyan, wala tayong nilaan na time para sa Diyos, madaling maunawaan ng Diyos na hindi siya mahalaga sa puso mo o sa puso natin. Hindi siya priority mo. Meaning, hindi ito healthy relasyon. Ang gitara po, hindi po yan tutugtog kung walang string. Ang string na yan ay hindi kung saan-saan lang pupunta. Dapat, ang time niya ay para sa gitara, para makapag-provide ang gitar ng magandang musika. Ganon din, para maganda yung musika ng buhay natin, dapat mayroon tayong time sa Diyos. Dahil nilalang niya tayo para sa Kanya. Sabi sa Colosas 1:16,
Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Napakalinaw. Now ngayon, kung wala ka ng time sa Diyos, sign ito mga kapatid na may sakit ka na sa spiritual. Pangatlo po na sign na may sakit ka spiritual, hindi pinapakain ang espiritu. Ang physical po natin, pag hindi po natin pinapakain, natural po. Una, manghihina ka, manginginig ka, mapapagod ka, mahihilo ka, at saka ang iba nahihimatay. Ganon din po sa spiritual. Pag hindi mo pakainin ang iyong espiritu, manghihina ka sa paglilingkod. Madali kang mapagod, ma-discourage sa buhay mo. Baka tanungin ninyo, paano pakainin ang ating espiritu? Sabi po sa Mateo 4:4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Tandaan po, ang ibig sabihin nito, hindi lang tayo nabubuhay sa physical lang, kundi mayroon po tayong espiritu na dapat ding buhayin, pakainin at alagaan. Mapapakain natin ang ating espiritu sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, pakikinig ng salita ng Diyos, at mga preaching. Pag wala ng feeding sa espiritu, sign ito na may sakit ka, kapatid, sa spiritual. Pang-apat na sign na may sakit ka sa spiritual, mas marami ang dahilan kaysa paraan. Sabi nga nila, kung ayaw, maraming dahilan, pero kung gusto, maraming paraan. Kung marami ang dahilan mo, nangangahulugan lamang ito na umiiwas ka, hindi mo gusto, hindi ka interesado sa Diyos. Kasi ang dami mong dahilan. Minsan pa nga mayroong dahilan na pagsisinungaling na. Kahit wala namang sakit, sasabihin may sakit at kung ano-ano pa. Hindi ba pagsisinungaling yan? Ang paglilingkod o pagsunod sa Diyos, mga kapatid, ay hindi nakadepende sa mood mo. Na kung okay ang mood mo, yun lang. Ito ay hindi optional, kundi intentional. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa Diyos, intentional. Hindi makakaapekto ang ulan, ang sipon, ang trabaho, ang negosyo, ang katamaran, ang antok, kung sa pagsamba naman ang pag-uusapan natin. Dapat marami po yung paraan. Gumagawa ng paraan para sa Diyos. Sabi nga sa Filipos 1:29, dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. So, kinakailangan po sa intentional, mayroon po yung sacrifice na sinasabi. So, mga kapatid, kung marami ang dahilan mo kaysa paraan, sign ito na mayroon kang sakit spiritual. Pero, baka tanungin ninyo, paano maiwasan yung sakit sa spiritual? Isang napakagandang tanong ito. Una po, para maiwasan yung sakit spiritual, ang gawin po natin ay lagi kang makipag-communicate sa Diyos para maiwasan mo yung sakit spiritual. Pangalawa, maglaan ng time sa Diyos. Di ba? At pangatlo, pakainin ng espiritu. At pang-apat, dapat marami kang paraan kaysa dahilan. Di ba? So kung dati, lagi kang walang komunikasyon sa Diyos, ngayon gawin mo na. Kung dati, wala kang oras sa Diyos, dapat ngayon magbigay ka na ng oras. Kung dati, hindi mo pinapakain yung espiritu mo, ngayon pakainin mo na. Kung dati, marami kang dahilan, ngayon dapat gumawa ka na ng maraming paraan para sa Diyos. Salamat at naway marami kayong natutunan mula sa videong ito. Salamat sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at sa muli tayo'y magkita-kita naman sa aking mga susunod na video at syempre huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat po. God bless everyone.